Hello everyone! Welcome to LX Sub Channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bar graph display gamit ang ESP32 at potentiometer. Simple lang ang project natin. Kukunin natin ang analog input mula sa potentiometer tapos ipapakita natin ito sa pamamagitan ng 9 LEDs na magsisilbing bar graph indicator. Perfect ito para sa mga projects tulad ng volume meters, battery indicators o sensor displays. So ano nga ba ang mga materials na kailangan natin? First, we need one ESP32 board, 150 kilo potentiometer, and then gumamit kami ng 3 colors ng LEDs for this project, red, orange, and yellow. But you can choose any color you prefer since hindi naman tayo limited sa 3 colors lang. Next, 9 220 ohms resistors, 1 breadboard, and jumper wires. Let's proceed sa ating wiring connection. So, i-connect na natin ang mga components. Unahin natin ang potentiometer. Ikabit natin ang VCC sa 3.3 volts ng ESP32. Ang ground sa ground pin at yung gitnang pin ilalagay natin sa GPIO34 dahil ito ang gagamitin nating analog input. Sunod naman ang mga LEDs. Meron tayong 9 LEDs at bawat isa ay may kasamang 220 ohm resistor. Iko-connect natin sila sa mga GPIO pins ng ESP32. Ganito naman ang mapping. LED 1 sa GPIO 19, LED 2 sa GPIO 18, LED 3 sa GPIO 15, LED 4 sa GPIO 14, LED 5 sa GPIO 13, LED 6 sa GPIO 12, LED 7 sa GPIO 5, LED 8 sa GPIO 4, and lastly, LED 9 sa GPIO 2. At huwag kalimutan, ang negative side o cathode ng lahat ng LEDs ay dapat nakakabit sa ground ng ESP32. So ayun, ready na ang ating wiring. Ang potentiometer ang magsisend ng signal at ang ESP32 ang magkocontrol kung ilang LEDs ang iilaw sa bar graph. Let's proceed now sa ating code. Before we start coding, let's install everything we need. First, let's install the ESP32 board package. Since ang gagamitin natin ay ESP32, kailangan muna natin itong iset up sa Arduino IDE. So, open Arduino IDE, pumunta sa File, Preferences, sa Additional Boards Manager URLs, i-paste ang link na makikita sa caption ng ating video. I-click ang OK, pumunta sa Tools, then Boards Manager. I-search ang ESP32 at i-click ang Install. Pagtapos na, installed na ang ESP32 board sa iyong Arduino IDE. Ngayon, complete na ang setup natin. Pwede na tayong mag-start sa code discussion para sa ating bar graph project. Una, nag-define tayo ng dalawang variable. Analog pin is equals to 34. Dito nakakabit ang middle pin ng potentiometer para makuha natin ng analog value. LED count 9, dahil siyam ang LEDs na gagamitin natin sa ating bar graph display. Dito naman, gumawa tayo ng array kung saan nakalista lahat ng GPIO pins ng ESP32 na konektado sa ating LEDs. Mas madali ito kaysa isa-isahin at pwede na natin silang kontrolin gamit ang for loop. Sa setup function, gumamit tayo ng analog read resolution 10. Ibig sabihin, ang mababasang value mula sa potentiometer ay nasa range na 0 hanggang 1023. Tapos, gamit ang for loop, ginawa nating output lahat ng LED pins para pwede natin silang i-turn on or off. In the loop function, una, gamit ang analog read, analog pin, kinuha natin ang present value ng potentiometer. Depende sa ikot mo, lalabas ito mula 0 hanggang 1023. Ginamit natin ang map function para i-convert ang value na iyon papunta sa 0 hanggang 9. Nakatumbas na bilang ng LED sa ating bar graph. Sa part na ito, gumamit ulit tayo ng for loop para isa-isang i-check ang bawat LED. Kung ang position ng LED ay mas mababa kaysa sa LED level, ay iilaw siya. Kung mas mataas ay mag-off naman siya.
Resulta nito ay habang iniikot mo ang potentiometer, dadami o bababa ang number of LEDs na naka-on, parang isang bar graph display o level meter. Kapag tapos na kayong mag-code ay upload nyo na ito sa inyong ESP32 receiver. As you can see, kapag iniikot natin ang potentiometer, unti-unting iilaw ang mga LEDs. Una, ang mga red LEDs, sunod, ang mga orange LEDs, at ang panghuli, ang yellow LEDs. Makikita natin ang isang bar graph effect kung saan nadadagdagan ang number of LEDs depende sa potentiometer position. Ibig sabihin, gumagana ang bar graph natin. Kapag hindi gumana, ito ang mga dapat nating i-check. I-check kung tama ang GPIO pins na ginamit sa code. Siguraduhin na bawat LED ay may 220 ohm resistor. I-double check kung tama ang wiring ng potentiometer. And that's it! Meron ka ng ESP32 bar graph project gamit ang potentiometer. Napakasimple pero napaka-useful nito sa mga indicator projects. So kung nagustuhan mo ang tutorial na to, don't forget to like and subscribe para updated ka sa mga susunod nating projects. If you have any questions or want to know more, feel free to leave a comment. This is Alex Hub, empowering up your projects. Kita-kits sa next video.